All right. So, good morning, guys. So, we are going to start our session. So, ito yung pinakahihintay nating session every single week. So, syempre, no, we have an invited speaker. So, one of the kilala ko talaga na magaling na trader dito sa atin sa bansa natin sa Pilipinas. However, syempre, no, hindi lang naman to sa Pilipinas. Okay, guys. So, kumbaga itong speaker natin is actually the trainer ng mga pro traders in the whole Southeast Asia. So he's actually one of the reason why there's a lot of pro traders right now na nag-exist. Kaya kung gusto mong maging ah mahusay na trader, okay, kung gusto mong maging profitable na trader, okay, ito yung session na wag mong i-miss. So today, meron siya ituturo sa atin na ako, no, personally, sobrang laki na naging tulong talaga sa akin ito. Okay? So kasi guys, no, number one na natutunan ko dahil sa session na to is hindi yung basta-basta ka lang papasok sa trade, hindi ka lang basta-basta bibitaw ng trade. So this is actually one of the things na as much as possible is meron ka or alam mong basahin. And alam nyo guys, ang nakakatuwa sa session na to, yung ituturo niya is sobrang kayang-kaya mo talagang gawin kahit beginner ka sa trading. Alright? So hindi ko na masyadong patatagalin. I would like to introduce to you one of our speaker for this morning. Okay, the Southeast Asian trainer of Multibank Group, Sir John Emmanuel Tan. Let's go, sir. Yan. Then. Narinig niyo ba ako? Clear naman ako sa inyo guys, no? Yon, clear Hello, na clear. naririnig po ba? Yon. Yes, sir. Yan, okay na. Ayun. Okay. So, hindi na ako guys mag-open ng kama. Okay, so, ang kilala naman po ko ng lahat dito guys, no? Asan na ba yung ano? Yung chat box. Ayan. So, bali guys, ang topic natin ngayon is oscillators. Okay, so, sino na po yung mga familiar po sa oscillators? Magbigay nga po kayo ng isa sa mga examples ng oscillators natin kung ginagamit nyo na siya. Pero pag hindi pa po kayo familiar o hindi pa po kayo nagagamit ng oscillators, please type 1 lang po. RSI, si Sir Ralph, si Sir Mikey, okay. Si Miss Janine, MACD, okay, RSI. Okay, so puro RSI. Okay. Moving average, ayan. Sir Mikey, a trend indicator yan. Okay. So, most po sa inyo is RSI and MACD, no? Okay. So, yun. Magdi-discuss po ako ng ang topic natin, yung oscillators. Ayan. Ayan. I-ano ko na lang siya. Ayan. Wait lang guys, slideshow. Ayan. Kita na po ba guys yung screen natin? Please type 1 lang po sa chat box if kita na po yung screen. Black po, black. Black? Okay. Ayan po, ayan. Okay na po. Okay na po. I Sige, i-full screen ko na lang para hindi siya nagbablock. Ayan. Ay, wait lang. Ayan. Okay, so ang discussion natin ngayon guys is oscillators. Actually, very quick lang tong oscillators kasi
pang-confirm lang to ng mga technical analysis po natin. Okay? So, yung oscillators po kasi is usually yung sentiment ng market. Kumbaga, kung ano po ang tinatrade or yung volume ng karamihan ng traders in a particular time frame. Okay? So, ito. So, ang oscillators po natin constructs a high and low bands between two extreme values and then builds a trend indicator that fluctuates within these bands. So po, ang oscillators is add-ons lang siya. Pwede kang mag-trade ng, yan. Pwede ka po mag-trade gamit lang yung trend indicators. Pero if oscillators lang ang gamit mo, medyo marami kang ang pangit na signals na makukuha. Pag oscillators lang, ang basehan mo to trade in the forex market. So usually ang oscillators po, lagi po siya. Lagi po siyang may combine na ah, on-chart indicator. Kasi po ang tawag sa mga trend indicators or yung mga indicators na nasa taas ng chart natin or nasa loob ng chart natin, ang tawag po doon is on-chart indicators. Ito po ang two types of indicator. Yung mga oscillators naman, usually, is nasa sub-chart. Yun po yung mga nasa ilalim ng chart natin. Nagkakaroon siya ng sarili po ng chart. Pero yung mga on-chart, on top siya sa chart natin. Okay, so usually po ang oscillators is laging nasa sub-chart. Okay? So, ayun po siya. Ang guys, okay, so yan po. Meron po tayong apat na klase ng oscillators. And actually, madami po siya, pero ito po yung MACD, Moving Average, Convergence and Divergence, Stochastic, RI, and ATR. So, usually, sa sobrang dami ng oscillators, may mga nag-experiment pa pong iba. Pero I suggest, hindi ganun kaganda pag marami kayong alam na, well, mas okay po na mas marami kayong alam, pero wag niyo po siyang ilalahat gamitin. Okay? Or magpapalipat-lipat po kayo ng strategy. Kasi yun din po ang nangyari sa akin before. Since noong 2018, that time, wala pa pong mga mentor or mga coaches na nag-aalok ng free forex education and halos lahat nasa YouTube lang and English. So, noong that time, nag-aaral pa po ako is lahat ng mga YouTube videos na pinapanood ko. Ano po ang tendency na pwede mangyari? Lahat ng strategy, ite-testing ko. So, yung iba nag-work sa demo, pero pag nag-live account na ako, lahat din sila ite-testing ko. So, mas maraming nasunog na pondo and mas mahaba yung learning curve. Okay? So, ito, pag meron po kayong oscillators na kampante po kayo gamitin or comfortable kayo, mag-stick na po kayo doon. Lagi po ang mga traders, lagi po hindi na kailangang i-improve yung strategy pa. Siguro mga konti na lang, mga konting tweak, pero ang lagi nyo pong i-improve is yung risk management. Kasi halos lahat po ng traders, kahit nasa oscillators or technicals, kahit po sobrang galing nila dyan, kung hindi po talaga na master ang kanilang risk management or emotions, baliwala din po. Okay? So, sa oscillators, we have MACD, stochastic, RSI, and ATR. So, sa MACD, actually po ang MACD is merong dalawang klase ng MACD. Merong MACD na may EMA and merong MACD na wala or signal line lang, kumbaga. Okay? Ito po yung itsura niya. Ayan. So, if yung MACD po ninyo is iisang linya lang, okay, i-right click nyo lang po yan and mag-add kayo ng moving average on top of the subchart. May ipakita ko po sa inyo ay, wait. I-share screen ko pala yung buong screen. Ayan. So, apunta tayo sa trading view.
Hindi siya nag-aano. Ayan. Medyo mabagal ang punit natin. Ayan guys. So, kung makikita nyo dito, ito po is yung chart natin. Tama? Ngayon guys, if maglalagay po kayo ng indicator, for example, hindi pa lumalabas yung mga tabs. Ngayon, sa indicators, for example, maglalagay tayo ng RSI. MACD na lang. MACD. May mga drawing pa pala kanina. Ayan. Okay, i-search lang natin. MACD. Ay, may EMA pala. I-X muna natin to. Then, ayan, MACD. So, so usually guys, yung MT4 natin, iisa lang po ang line niya. Ang gagawin nyo lang po dito, i-right click nyo lang sa MT4 or MT5, tapos mag-a-add po kayo ng trend indicator na moving average. Okay? Ayan. Malinaw po ba guys yung screen? Medyo blurred, sir. Nakikita naman po yung screen mo. Medyo blurred. Apa. Ngayon sir, medyo umokay naman o blurred pa din? Blurred pa rin po. Blurred pa din. Pero yung PowerPoint guys, nakikita nyo naman, no? Yan, sir. Medyo malinaw na. Yung, ayan, okay. Yan. So, ito po yung MACD natin. Kung wala pa po kayong isa pang line, maglagay po kayo. Okay? So, ito po, ang EMA natin dito is 12 and 26. So, guys, magbigay nga kayo ng mga example sa akin kung paano nyo tinetrade si MACD. Para may idea lang ako kung matama ba yung way nyo sa pagtitrade ng MACD. Magbigay niya kayo ng mga examples kung paano kayo nagtitrade ng MACD. Or kung may ka-combination kayo sa on-chart, mas maganda. Ilagay nyo lang sa chat box. Hello, sir. Ako, sir, ano? Meron po ba, guys? Ako. Sige po. Ang ginagawa ko dyan, sir, Sir Eman, sa akin lang to, Parang, halimbawa, yung Mm. sa MACD, kapag pumunta na siya dun sa pinakagitna, halimbawa, yung ganyan, yung MACD right Dito. now, nasa, yan, di ba? Nagpunta na siya ng gitna. So, isa siya sa mga confluence ko na possible na yung reversal. Pero nakatingin din kasi ako sa RSI, Mhm. tsaka sa chart talaga. Yung chart, main Mhm. chart. So, yun po yung sa akin. Okay. Isa pa. Ako po, Isa kapag sa pa, MACD, tapos guys. may dalawang lines, Pa. kapag nag-crossover na siya, meaning that's another indicator na gaya ng sa may arrow mo, nag-crossover na siya, then that indicates na it's going down. Mhm. Okay. So, actually po kasi ang MACD, pwede siyang, may two ways siya kung paano siya ah, ang- gamitin. First is, a trend identifier siya. Okay? So, pag mag-identify ka ng trend, pwede ka rin mag-confirm sa MACD. For example, may nakikita kang uptrend dito, pwede mo i-confirm dito kung nagte-trending na ba siya. Second is, pwede mo siyang gamitin as an entry. Pwede ka mag-buy and mag-sell. Okay? So magkaiba yun guys ha. Una is, identifier sa, pwede mo siyang gamitin
para malaman if nagte-trending na ba ang market. And pangalawa is, pwede mo siyang gamitin as an entry point. Okay? So, mag-sample tayo ilagay ko lang sa notes. Punta lang tayo sa notes. Ayan. Okay? So, dito, ano po ang trend identifier natin? So, for example, meron tayong candle 1. Okay? Ang candle 1 natin is yung yung second to the last. So, ang current price natin is ito, yung kulay green. Ang candle 1 po natin is ito. Okay? Yung candle 0 po kasi ito kung tawagin. Okay? So, ito is candle 0. Ito po is candle 1. Okay? So, for example, kung gagawin natin siyang entry MACD. Ayan. Medyo lakihan lang natin. Kung gagamitin natin siya as entry, for example, ito yung buy condition. Okay? So, ito guys, ang MACD po kasi, there are so many ways kung paano po i-trade ang MACD. Ito lang po yung sa pagkakaalam ko. Okay? Kasi po, may mga algo traders, scalpers, iba-iba po ang paggamit nila sa MACD. And there are tons of ways to trade MACD. Ito lang po yung alam ko. Okay? Ito. So, sa buy condition, yung candle 1 natin, ito siya. Ayan. Candle 1, dapat si mainline crosses above signal line. Okay? And syempre, signal line is below midline. Okay? Or, ang midline po kasi natin, ang value niyan 0. Usually po kasi ang mga oscillators, may kanya-kanya silang value. Okay? So, ang RSI, may value ng 70-30. Ang stochastic, may value ng 20-80. Ang MACD, may kanya-kanya po silang value. So, ang midline po natin is 0. Siyempre, ang pataas is 1, 2, 3, 4, 5. Yung pabagsak po is negative. Okay? So, kaya po siya at tinawag na subchart dahil may sarili po siyang chart and values. Okay, ang on chart natin is ito pong lahat ng indicators na pumapatong sa ating main chart. Yun po ang mga on chart indicators. Ang subchart, may sarili po sila. Okay? So, yan po yan. So, signal line is below midline and main line is below midline. Yan po yung entry. Okay? So, saan po ang candle 1 natin dyan? So, ang candle 1 natin is ito. Okay? So, ano po ang katapat niya? Ito siya. Yan. Okay? So, from here on, dapat yung main line crosses above. Ito, mag-example na lang tayo dito. Ito mismo, dyan. Dyan tayo. So, for example na lang guys ito ang gawin nating candle 1. Ito. Itong ang pangatlong ang kulay green. For example, hindi pa po ito lumalabas. Nasa pangatlong green pa lang tayo. Yan pa lang ang current price. Ito. Okay? So, ang sabi dito, kailangan po is mainline crosses above the signal line. So, kahit po hindi. Ito pala muna. Dapat po, signal line is below the midline. So, check. Kasi yung signal line is nasa ilalim ng midline or yung 0. Mainline is below the midline. So, same din. Si mainline natin, yung orange po ang midline natin. Ang mainline is yung mas mabilis gumalaw. Ang signal line is yung mas mabagal. Okay? So, signal line is below the midline. Ito siya. Okay? Si blue. Nasa ilalim ng 0. Then,
ang final condition, kailangan main line crosses above the signal line. Okay? So, if hindi pa siya nagko-cross, pero parehas na sa ilalim, hindi pa siya condition para mag-buy. So, once na nag-cross na siya, after pagtapos ng isang candle, pwede ka na mag-buy. Okay? Kasi nasa area po tayo ng kung tawagin kasi to sa tawag dito sa smart money concept, ang tawag dito is discount. Okay? Nasa discount zone ka or nasa buying zone ka. Okay? So, ang nasa taas naman ng zero line is a premium price or yung um, sell zone. Okay? So dito ka lang allowed mag-buy. Mas mataas yung chance mo ng mga, for example, kung magbabay ka dito, ang chance mo lang is 40, 30, 20% na magsa-success. Pero kung nandito ka, 60, 70, 80 ang chances mo. Okay? So, ganun siya. So, pwede ka na dito mag-buy. Same scenario, pag nakasell ka naman, pag ang gusto mong kuhanin is sell, copyhin mo lang to. Candle 1. Ayan. Candle 1, main line crosses below. Baliktarin mo lang siya. Signal line is above. And main line is above. Okay? Yan po yung sa entry. Pero paano naman natin malalaman kung trend MACD? Ayan. Kung paano ma-identify na trending na siya. Candle 1, main line is above signal line. Okay? And ayan lang. So, ito po yung sa trending MACD. Okay? So, pag nagte-trend na po, meaning main line is above the signal line. Pag nasa taas na po yung line, yun na nga, yung crosses, yun na po, ang pwede nating malaman na nag-i-start na mag-trend yung market. Okay? Malinaw po ba guys, yung sa ating MACD? Yan lang po ang way na alam ko sa pagte-trade ng MACD. So, kung yan yung ginagawa nyo, okay din. Pero, mas maganda kung maglalagay kayo ng additional confirmation. Kasi yung iba, ito lang ang ginagawa. Pag nag-cross, for example, nag-cross dito, pero wala sa taas, hindi ka pwede mag-sell. Okay? Ito for example, kung nakikita nyo to, nag-cross pa ilalim and nag-cross pa taas. Tama? Nag-cross pa ilalim, nag-cross pa taas. Ang mga traders, ang ginagawa, bira lang ng bira. Pag nag-cross pa ilalim, sell. Pag nag-cross pa taas, buy. Pag nag-cross pa ilalim, sell. Pero may additional confirmation tayo. So, huwag ka magte-trade hanggat hindi na fulfill yung tatlong condition, which is, eto. Magsisell ka lang pag nasa taas din si main, and nag-cross below. Okay? So, hindi po tama ito na nag-trade ka ng buy kasi nag-cross siya pataas. Ito, nag-cross siya pataas eh. Pero nasa taas ng zero line. Hindi pwede. So, kailangan po, nasa ilalim po siya. Okay? I hope nakatulong nyo sa MACD. Sa mga gumagamit ng MACD. Okay? Ayan. Ito yung mga examples niya. Okay? Yung histogram naman, actually, hindi naman na siya madalas ginagamit. Ang histogram kasi, or etong graph na to, nire-represent niya lang yung difference. Yung difference or yung layo ng signal line sa main line. So, hindi siya importante. Kasi, kung titignan nyo dito, pag lumalayo, pag mas magkalayo silang dalawa, mas tumataas yung histogram. Pero pag naglalapit sila, mas bumabagsak. Okay, so kahit hindi na siya gamitin kasi representations lang naman siya ng signal line and main line. Okay? So, ganun lang siya. Yan yung sa MACD. So, kung meron po kayong
Kung gumagamit kayo ng MACD, magandang confirmation siya, then isama nyo yung sa on-chart indicator nyo. Yung EMA. So, for example na lang, sige, maglagay tayo ng EMA. For example, guys, gumagamit kayo ng EMA. Ayan. So, for example, ito, ang sabi dito is, mag-buy ka na. Okay? Mag-buy ka na daw. So, sakto rin. Mag-buy ka na rin dito. So, pwede. Okay? Pero dito, mag-sell ka na. Di ba sabi sell? Kasi nag-cross pa ilalim sell. Sabi ng EMA, mag-sell ka na, sir. Pero ano ang sabi ng MACD? Huwag kang magsisell kasi nasa ilalim sila ng zero line. So at least, ito is mag-sell, ito wag. Okay? So at least may warning sa'yo si market. May warning sa'yo na ikaw bahala. Kung gusto mong i-sell, okay lang. Kung maniniwala ka kay EM lang. Pero kung maniniwala ka sa akin, huwag ka na muna mag-trade. Parang ganon. Okay? So, dagdag confirmation po ang oscillators natin. Gaya po nito. Okay? So, kung malinaw guys, please type 1. Move tayo sa next oscillator natin. Ayan. Okay? So, next tayo. Asan na yan? Yan. So, MACD. MACD crossover. Yan. Na-explain ko naman na yan. Ayan. So, stochastic. Actually, ang stochastic, hindi ko siya ginagamit Siguro dati lang, nag-experiment lang ako. Pero ang stochastic kasi, same lang din naman siya sa RSI. Ang pinagkaiba lang is, ang stochastic, ang pinagsamang RSI tsaka MACD. Okay? Ito po yung itsura niyan. Para siyang RSI na nilagyan mo lang din ng EMA. Okay? So, sa RSI muna tayo para mas malinaw i-discuss. Tapos, in-next natin yung stochastic. Ayan. RSI, ito naman yung RSI. I-minimize ko to. Ang RSI, X lang natin to kasi hindi tayo naka-premium I-try natin mag-add RSI. Ayan, hindi pwede. Kailangan natin magtanggal ng indicator. One at a time lang daw. Pag libre lang. So, ano yan? RSI. RSI tayo hindi RSI divergence. RSI lang. Ba't hindi naka-ano to sa akin? Favorite. Ayan, tapos, tanggalin mo lang tong EMA. Muna. Okay? Tapos, usually, ang pinaka-okay na setup dito is 14. Mas okay talaga pag lahat ng indicators mo naka-default lang. Pero it depends sa strategy mo. Ang alam ko, ang mga day traders and scalpers, ang ginagamit nila 7. 7 ang ginagamit nila. Ang mga swing or semi-swing na day trader, 26 or 20. Pero okay na po yung 14. Mas okay sa akin ng 14. Okay? Ayan. Ang 10 sa akin, Sir Scalper. Okay, ayan. So, ayun. Okay din po yun, Sir, 10. Pero I suggest, mag 7 ka. Hindi sa... Ito pong suggestion ko na 7, baseless po ito Kasi po, nakita ko lang sa mga kaibigan kong scalpers, yan ang gamit nila. Madalas, yung 7. Okay. So, hindi siya personal suggestion. Nakita ko lang din sa iba. Okay, so RSI. So, paano po sa RSI? Ang RSI is may sarili din siyang value, which is 30, 40, 50, 60, 70. Okay? Pero, pwede mo siyang i-change. Pero mas okay na rin yung default. Okay? So, ikaw na bahala kung lelabelan mo sila sa MT4, MT5. Yung sa akin, nakita ni Sir dati. Nakita niyo dati, di ba yung sa akin? Nilabelan ko ng
Magbenta ka na, bumili ka na, tsaka chill ka lang. At depende sa inyo kung lilabelan ninyo. Pero ang Chill ka lang, okay RSI, yun, coach. oo. So, ang RSI, simple lang siya. Napakasimple lang. Hindi ko na siya i-expound kasi yun na yun, di ba? Ang tawag dito? Over analysis leads to paralysis, ika nga. So, sabi dito sa RSI, pag nasa ilalim po yan ng 30, mag-ready ka na mag-sell. Mag-buy. Okay? Pag nasa ilalim ng 30, mag-ready ka ng mag-buy. Okay? Pagka tumama po kasi sa 30, meaning oversold na po siya. So, sobrang dami ng sellers, oversold na siya. Okay? Siyempre, pag oversold na ang market, pag sobrang dami na nagbebenta, anong gagawin ng mga taga-benta? Magtataas ng presyo. Okay? So, eto na po yung mangyayari dyan. Ang RSI po kasi, ang nire-represent ng RSI is yung volume ng mga traders in that particular candlesticks. Okay? So, pag nasa ilalim ng 30, mag-ready ka na mag-buy. Once mag-cross siya pataas, okay, once mag-cross yung pataas, pagka nag-penetrate yan sa 30, pwede ka na mag-buy. Pero hanggang dito ka lang. 50 to 30. Diyan area lang din. Okay? Diyan area ka lang pwede mag-buy. Ngayon, pag nag-cross naman sa 50, dito ka lang mag-observe. Okay? Pag nag-cross sa 50, dito ka lang mag-observe. Ngayon, actually, may two ways na pwede mong i-trade to. Yung iba, yung aggressive na traders, magbabay ka agad sa 30. Okay, magbabay ka agad sa 30. Pero yung mga conservative na traders, magbabay paglagpas ng 50. When the RSI crosses above the 50 line. Okay, mas conservative yun. Ang pros ng aggressive, mas malaki ang TP. Pero ang disadvantage, pag natalo, mas malaki. Ang conservative, mas maliit ang talo, pero pag nanalo, ang konti lang din. Kasi nga, late ka na ang pumasok. Okay? Same lang din, vice versa. Pag nasa taas ng 70 ang RSI, for example, ito, okay, ito. For example, ito is nasa taas, pwede kang mag-ready mag-sell. Pag nag-cross pa ilalim sa 70, sell signal. Or pag nag-cross pa ilalim sa 50, sell signal din. Okay? Pero mas pabor po ako dun sa mga aggressive type. Why? Because kapag nag-conservative type ka, nag-cross nga siya pero nasa sell zone ka na. Okay? And baka malamang maglaro siya diyan. Okay? So ganun lang po yung RSI. Ngayon sa RSI, ito siya for example, ito EMA. Ang sabi magbabay ka. Pero ang sabi dito, sell. Okay? So pwede kang hindi mo na mag-trade. Okay? Pero i-check natin to. Nasa pinakataas. Ayan. Ito. Kung may kita nyo dito, nag-cross din siya dito, pero nasa ilalim siya. Ayun no? Nasa pinakailalim siya. So, pwede ka mag-antay once na mag-cross siya sa 50, then bumagsak ulit sa 50. Mga dito, guys. Dito, actually, ito lang ang pwede. Okay? Kasi ito po, hindi niya hinawakan yung 50. Nag-stay lang siya sa oversold. Okay? Pero kung ina-ride mo yung trend, pwede rin naman. Bakit nag-oversold po ang RSI natin? Kasi nga po, lahat ng sellers, lahat ng traders, nagsisell ng sell, ng sell, ng sell. Malakas po ang powers ng sellers. Okay? Kaya po nagkakaganyan si RSI. Nasa oversold na area. Okay? Kasi po, ang daming sellers. So, yun po ang RSI. Nire-represent niya yung volume
ng traders. Kung ang daming nag-sell or ang daming nag-buy or kung sinong mas malakas in that particular candle. Pero syempre, i-combine mo siya sa technical analysis mo. Malinaw po ba guys yung RSI? Please type 1 if malinaw po yung RSI. Yes, sir. Ayun. Okay. Ayan. Okay, so meron pa po siyang third way ng pagtitrade. Okay? It depends na po sa risk appetite po ninyo, guys, ha? Ayan. Ayan. Tama si Sir Jeff Tax. Kailangan din po may market structure dito sa on chart. Okay? So, ang third way naman, actually, konti lang yung nakita kong ganito or may nagsabi lang sa akin. Ang third way para i-trade naman ang RSI na medyo risky is magte-trade ka lang pag nasa ilalim lang siya. Ang below 30 and above ang 70. Hindi ko to nire-recommend guys kasi kahit ako, hindi ko siya na-test. Okay? Pero may mga ibang traders, pag lumagpas ng 70, doon ka lang mag-buy. May ganon. Pag lumagpas ng 70, dahil overbought na yung ating market, maikisabay ka sa trend. Magbabay ka rin. Okay? Kasi minsan, may RSI na pag lumagpas dito, magsistay lang siya dyan ng iilang oras or iilang araw. Okay? Kasi nga, overbought na. Okay? Meron din po mga traders na pagka lumagpas ng 30, magsisell. Kasi ang huhulihin po nila is magsistay dito yung market. For example, ito. Ayan. Nag-cross pa ilalim ng 30, oversold na, nakisell din siya. Okay? Siyempre, every technical indicators, oscillators, kailangan nyo rin siyang lagyan ng risk management. Gaya nga nasabi ko kanina, ang pinaka-king, ang pinaka-master of all, risk management. Kasi kahit na gaano ka kagaling tumingin ng technicals or oscillators, pag nakain ka ng greed or fear, mag-out ka kaagad or mag-hold ka pa ng mas matagal. Which is, ang ending is L. So for example, dito, nag-cross siya dito, okay, kung nag-hold siya, natalo rin siya. Kasi, umangat na po sa 30. Pero kung nag-take profit lang siya ng mga 50 pips or 20 pips, usually mga 20 pips or 50 pips, nakatipi siya. And lahat ng ganito, ang pwede niyang kuhanan ng opportunity. Kung makikita nyo rito, nag-cross pataas, mag-buy siya. Ang take profit, mga 20. Nag-cross ulit pataas, nag-buy siya. Ang take profit, mga 20 ulit. Okay? So may mga ganon traders. Pero guys, I suggest, kung ang gamit nyo is RSI or MACD man yan, at nalaman nyo yung mga techniques or ways to trade MACD and RSI, itest nyo po muna. Mag-backtest po muna kayo. Okay? Kung may mga hindi pa po nakakaalam ng backtesting, ay, naturo ko na pala yung backtesting sa risk management. Tama? So, mag-backtest po muna kayo ng 100 trades. Gamit lang yon. Okay? Para ma-gauge nyo yung probability kung sino yung pinakamagandang gamitin. Or, kung saan kayo mas comfortable, mas maganda. Ang i-improve nyo na lang yung risk management. Okay? So, yun lang yung sa RSI, overbought and oversold lang siya. Pag nasa 30, overbought, ang dami ng buyers. Malamang, pag sobrang dami ng buyers, may mga papasok ng sellers. Pagka naman oversold, sobrang lakas ng sellers, syempre, ang market, magko-correction, may mga bibili na. Okay? So, ganun siya. Next natin yung na-miss natin kanina. Ano to? Yung ating stochastic. Ayan. So, ang stochastic, same lang din naman siya sa RSI na may halong MACD. Stochastic.
Ayan. Ay, sa Sir Jeff, ayan. So, actually guys, may fourth way pa kung paano i-trade si RSI. Pero hindi na ako mag-deep dive doon. Mas maganda, mas simple lang yung strategy nyo. Okay? Kasi sa lahat ng traders na nakita ko, yung iba, ino-over complicate yung ibang strategy or nagdadagdag pa ng kung ano-ano ang nangyayari, mas nako-confuse lang sila. Okay? Kung na kung nasabi ko na sa inyo before, ang sabi ko is simplicity is the key. Okay, huwag kayong sobrang daming trend indicators, may parabolic ka, may volumes ka, may EMA ka pa. Lahat lang 'yon ang nire-represent trend. Okay? Example, sa subchart may RSI ka, may stochastic ka, may MACD ka. Lahat po 'yun ang nire-represent oscillators or volumes. Lahat po sila. So, it doesn't matter na may tatlo kang trend indicator, pero lahat yun, pare-paras lang ng sinasabi. Okay, so, wala nang kwenta yung dalawa kung may tatlo kang indicators. Ngayon, sa tatlong to, it depends kung paano mo sila nakikita. Okay? For example, yung sinabi ko kanina, yung MACD, dalawa ang pwedeng paggamit niya. Trend identifier or entry. Okay? So, it depends. For example, sa on chart naman, Ichimoku. Ang Ichimoku indicator, marami siyang indicator sa loob. Merong EMA, merong signal line, mail line, meron ding cloud. Pero as a whole, yun yung gamit niya. Okay, hindi pwedeng magkulang yan sa EMA. Parang ganon. So, may mga two indicators na ang perfect sila i-combine, pero may mga indicators na ang pare-parehas lang sila ng data. Okay, so yung fourth way na hindi ko na din ituturo kasi mag-over and complicate, mas mako-confuse lang kayo, yung convergence, divergence sa RSI. Okay, so papahapyawan ko lang kayo ng convergence at divergence. Pero it doesn't matter kahit na pag-aralan nyo, nasa sa inyo na kung i-add nyo sila. Okay? So sa RSI, balik tayo sa RSI. Ah, actually, isearch nyo na lang sa Google. Marami po lalabas dyan. RSI, convergence, divergence. Yan po yung gagawa ka ng trend line sa RSI. Ito po itsura niyan. Ayan. So, ano po ang itsura niyan sa RSI? Ito 'yon. RSI. Ipapakita ko lang sa inyo, guys, pero it's up to you kung ipo-person yung i-add to sa inyong subchart. Pero I suggest wag na kasi mag-overcomplicate lang. Okay? Mas malilito lang kayo kasi ang dami niyo nang kailangan i-confirm, hindi niyo na alam kung sino ang susundin niyo. Nangyari na rin po kasi sa akin yan before. Kaya hindi ko na siya ay, saan na yun? Hindi ko na siya isinasuggest. RSI. Paano ko nga ba to na-delete? Ito sa settings. RSI based. Ayan. Ito guys, magdo-drawing ka na. Ay, actually, may indicator na pala to. Sorry. Pero kung gusto mo i-manual, okay lang din. RSI, convergence, divergence. Ayan. Biruin nyo, 310 lang gumagamit. Ay, hindi ito. Hindi ito. RSI, convergence, divergence na lang. Saan ba yung... May nakita ko dito last time eh. Maganda siya eh. RSI. Ay, baka ito.
Feeling ko ito. Oh, ito nga siya. Ayan. Ayan. So, ang RSI, ang convergence divergence, pagka meron kang nakikita ritong mga double taps, okay? Mga double taps, magdo-drawing ka ng trend line. Ayan siya. Ito. For example, ito, bear or bull. Ito yung itsura niya. Ayan o. Nagdo-drawing ka ng ang trend lines. Di ba last time, napakita ko naman na sa inyo kung paano yung sa trend lines. Usually, yung double top or double bottom siya na medyo may spike. Okay? Ito yung itsura niya sa Google. Ayan siya. So, nandito na rin lahat. Ayan. Pag lower low or higher low, bullish. Okay? Pagka lower low, nasa taas to guys ha. Ito rin, is nasa taas. Ito is nasa chart. Okay? So, for example, ito. Ipakita lang natin. Bullish, kailangan ang nasa price lower low and yung nasa RSI higher low. Okay, so maghanap tayo ng higher low dito. Ito yung higher low. Ito yun guys, higher low. Okay? Yan yun. Higher low yan parehas. Ngayon, pag higher low dito sa indicator, kailangan yung nasa taas, yung chart natin, yung main chart natin, kailangan may lower low. Okay? Sa price na yan eh. May lower low. So, i-check natin. Higher low dito, dapat yung, yung katapat po niyan, lower low. Ay, ayan. So, meron na tayong higher low and lower low. Ito siya. Kita nyo? Ayan. Control. Ayan. Ay, ayan. So, may lower low tayo and meron tayong higher low. Diba naturo ko natin naman na last time yung higher high, higher low, lower high, lower low sa chart patterns. Gagamitin nyo siya dito sa RSI, convergence at divergence. Pero gaya ng sabi ko, it's up to you kung ipopursue nyo yung ganito strategy. Pero I suggest, huwag nyo nang i-overcomplicate. Okay na yung overbought, oversold. Tsaka isa or dalawang indicator sa on chart. Okay? Ayan. RSI divergence the best. Ayun. So, kung ano po yung nag-work sa inyong strategy, kung MACD yan, MACD crossover, RSI, or RSI divergence, it's up to you guys. Kung saan kayo mas nagpa-profit or mas comfortable kayo, ang mahalaga, comfortable kayo sa pagtitrade. Kasi pag hindi kayo comfortable, saan siya makaka-affect? Psychology. And psychology ang pinakamahirap kalaban sa forex trading. Okay? Lalo na pag ang talo mo is magkakasunod, may tama na po sa psychology mo. Mag-iisip ka na kung tama ba yung ginagawa ko, may mali ba sa strategy ko, mag-change kaya ako ng strategy, magpaturo kaya ako kay ganito, etc. Pero, ang kailangan lang is i-improve nyo lang yung inyong risk management. Kay RSI. Tapos na tayo dyan. And last, ATR. So, ang ATR, i-summarize ko na lang itong ATR. Ang ATR po is ginagamit yan ng traders para accurate yung stop loss nila. Okay? So, it depends pa rin sa inyo, guys, ha? Depende pa rin po sa inyo. Ang ATR po kasi is ginagamit ng mga professional traders para malaman nila kung saan sila mag-stop loss. Okay? So, gaya na sabi ko, ang mga indicators and strategies are very subjective po yan. Ako hindi ako gumagamit ng ATR. Pero pag magi-scalping ako, ginagamit ko sa ATR. Okay? Yung main strategy ko na SMC, hindi ako gumagamit ng ATR doon. Pero kung magi-scalping ako, yun na nga, inulit ko lang.
gumagamit po ako ng ATR. So, ano po ba sa ATR? Ang ATR is yung average true range. Okay? ATR computes the volatility of the pair on that specific time frame. By using ATR, you ensure your stop is dynamic. So, ang stop loss po kasi natin, may mga traders. Ito ulit, magkakaiba ang traders. Meron tayong risk management na 1:3, 1:4. So, nakafix yung stop loss nila. Tama? Depende sa proportion. May 1:3, 1:4, 1:5, etc. Pangalawa, meron tayong trader na nagsi-stop loss sa last two candles or swing low ng mga last five candles. For example, dito. Or sa resistance or sa support. For example, dito. Magte-trade siya dito. For example lang Asa na to? Sell. Okay. Ang stop loss niya, binabase niya dito sa mga last o closing prices. Ayan o. Dito or dito. In short, nilalagay niya ang stop loss niya sa market structure. Okay? Ito. Ayan. Ito po is lower highs. Tama? Lower highs yan. May trader na diyan nagsa-stop loss sa mga lower highs or sa market structure. So, meron tayong in proportion. Meron na po tayong una, risk-reward ratio. Pangalawa, yung risk nila is nasa market structure. Pangatlo, naka-fixed lot size, naka-fixed pips. May mga traders po na ang stop loss nila fixed 50. Fixed 50, fixed 20. Usually mga scalpers po, fixed 20, fixed 50 pips. Kahit ano mangyari, basta 50 pips, stop loss nila. Kung saan sila mag-e-entry. Okay? Yung pang-apat, bakit ko nga ba siya nakakwento? Ayun, ito pala. Yung pang-apat, ATR. Okay? ATR is very dynamic. Kung nagkakaroon ng spike or ng ranging or nagtitrend ng bullish or bearish ang market, nagko-compute din yung ATR kung saan maganda ilagay ang stop loss mo. Okay? So, ganun siya. It changes appropriately. So, para siyang moving average. Okay? Pagka gumaganda ang market, naghihiwalay sila. Okay? Mas lumalawak yung pagitan. Pero pag magre-reversal na or mag-iiba na ng signal, magko-cross na sila. Same sa ATR. Habang gumaganda market, medyo gumaganda stop loss, pero pag nag-spike, mag-iiba bigla yung stop loss mo. Or yung recommended stop loss niya ng ATR. Para siyang AI. Okay? So, ganun siya. I-remove lang natin to. So, mag-ATR tayo. At tanggalin muna natin to. Ay, ang ATR pala. Okay. Guys, yung ATR kasi, kino-compute siya. Okay? Hindi ko na kaya pahihirapan. Pero pwede nyo i-search yun sa Google kung paano i-compute yung ATR. Okay? Pero ang ATR, ito siya guys, oh. Ito ang computation dyan. Wherever among the three is the highest, becomes the ATR. Yung high minus yesterday close, yung low minus yesterday close, and today's high minus today's close. Ngayon, eto, avoid too tight stop loss, entry price minus 1 ATR for SL, entry price plus 2 ATR for TP. So, dito, hindi ko na kayo pahirapan mag-compute. Meron tayong indicator dyan. Pero wala sa MT4. Okay, so syempre pag magdo-drawing kayo, mag-a-analyze kayo or mag-charting kayo sa trading view na lang. Kasi mas marami tayong pwedeng ipang drawing. Okay, tapos i-copy paste mo na lang yung analysis mo sa MT4 para mas malinis sa tingnan sa MT4. Okay? So dito ATR. Ayan, ATR trailing stop loss. Yan yung i-search nyo sa trading view. ATR, trailing stop loss by
Sehun. Kasi marami po examples yan. ATR, ang trailing stop loss. Ayun, ang dami. Ay, eto pala, sorry. ATR Stop Loss Finder by Verifeed. Ayan, si Verifeed. Ito pala, ATR Stop Loss Finder. Tama ba? Yan, tama. Ito nga. Ayan, ATR Stop Loss Finder. Okay? So, simple lang siya gamitin. Simple lang. So, kung nasaan yung red line, dyan mo lang itapat yung stop loss mo for sell. Okay? Kung nasaan yung green line, dyan mo lang itapat yung stop loss mo for buy. For example, dito, trade ka na dyan. Sell mo ito. Diyan ka nag-sell. Itapat mo lang yung stop loss mo dyan. Ayan. Tapos, yung take profit mo, it depends sa'yo kung mag-risk reward ratio ka. For example, yun na lang gamitin natin. Okay? So, for example, yun na lang yung gamitin natin, yung 1:3. Ayan, 1:3. Okay? Ayan. 1:3. Pwede na. Di ba? So, ikaw as a trader, syempre, medyo sigurista ka. Kung dyan ang ATR, magdagdag ka ng mga 5 pips. So, paano siya malaman? Ito po siya. Yung ATR natin, meron na ditong values. Okay, ayun o, 1.03556, 1.03030. So, pag itinapat mo yung yung mouse mo or yung crosshair mo sa mismong candle, ayan siya, ito. Nakatapat na dito, di ba? Ayan. Nakatapat na dyan. So, ang value nito is, i-check nyo dito guys ha, pagka naitapat ko na. Ayan. So, ang nakalagay is 1.03556. Okay, so stop loss mo yan. 1.0303556. Okay. Yan po ay 32 pips. Okay, so ikaw, as a segurista, mag-add ka ng mga 5 pips. So, 32 plus 50 points, 75. Ayan. 50 points or 5 pips. Ayan. So, hindi siya saktong-sakto, di ba? Kasi, nag-allowance ka. Ayan. Ayan. So, nagalaw ko na. Ayan mo na. Basta yon, may allowance ka ng konti. Okay, tapos yung take profit mo, i-times 3 mo na. Or times 2. Ayan. 1:2 para mas mataas yung chance na panalo. Pero mas maliit ka lang yung profit. So, pag tumataas yung chance na manalo, mas lumiliit yung profit. Ganun po talaga. Okay? Pero pagka bumababa yung chance, mas lumalaki ang panalo. Okay? Kasi, for example, ang risk-reward ratio mo is 1:10. Ayan. Example natin ha. Ang risk-reward ratio mo is 1:10. Okay? Ayan. Maliit yung chance na maabot to, pero ang profit mo naman is times 10. Okay? So, may mga gumagawa po niyan. Ang pinakamalala ko nakita, 1:55 ata or 1:51. Sobrang haba nun. Kakilala ko yun. Isa sa mga kasabayan ko sa trading. Pero, kung confident siya, pupunta talaga doon yung price. Ayan, 1:51, ang haba nun. At saka sa gold po kasi yun. And siguro kaya nag 1:51, maliit lang po stop loss niya. Kaya naka-time sa 51. Okay, so yun lang po yung sa ATR. Meron ka ng automatic stop loss. Pero it depends sa'yo kung i-apply mo to sa iyong chart. Okay, so bigyan ko lang kayo ng isang strategy. For example, na ginagamit tong ATR. So sa ATR,
kunwari lang guys mag-backtest tayo. Ayan, okay. O kunwari na lang, ito, ito kuhanin natin. Importante sa akin nakaka-withdraw. Ayan. So, what if, what if, what if nag-crossover siya pa ilalim? Di ba sell signal ang EMA natin? So, diyan ka magsisell, tama? So, nag-cross na po dito sa gitna ni candle black at saka ni candle black. Okay? Nag-cross na dyan. Saan ka magte-trade? Sa next possible candle. So, dito ka magte-trade. Dito hindi pa siya nagko-cross. Dito nag-cross na. Okay? So, magte-trade ka dito. Diyan ka magte-trade. Sell. Nakasell tayo, tama? So, umentry ang price dito. Diyan nag-open ang price. Yan. Diyan ka nag-sell. Ngayon, ang stop loss mo is yung pwedeng ito, or pwedeng ito. It depends sa'yo kung ano ang gusto mong rules. Last candle, last 2 candles, or last 5 candles. Pagpalagay na lang natin last 2. Di ba? Last 2 candles lang tayo. 1, hindi. Hindi to valid kasi diyan nagsimula yung crossover. So, diyan tayo mag-start. 1 and 2. So, ang stop loss mo dito. Ano ang value nito, guys? 1.085570. Andito po yan, guys, oh. So, hindi to. Okay. Mag-start tayo dito. Candle 1 and candle 2, ang value, 1.08570. Okay, 1.08, 1.08570. 146 pips. I-round off mo na. 146. Gawin mo ng 147 pips. Medyo malaki to. Okay. 147 pips. Ngayon, times 3 mo to. 147 times 3. Bakit? Kasi naka 1:3 ka. Tama? 1:3 mo to. 147 times 3. 1:3. So, 4410. Okay? Take profit mo, 4410. So, naka-pending order ka or nag-market execution ka. Yan po itsura niya. Okay? So, yan. 1:3 to. Di ba sakto? 1:3. Tapos, i-extend lang natin. Kung nag-take profit ka ba. Muntik ka na, oh. Kaya, I suggest, maglagay kayo ng allowance pag nag-ATR kayo na stop loss. Ako, hindi pa ata may hit. Na-hit. Ay, hindi na-hit. Na-hit. Tama. Matagal nga lang. Hanggang dito, oh. Ilang araw to, guys? This is November 6 hanggang January 3. Isang buwan. Medyo matagal. Nag-swing trading ka na nito. Kasi, nasa 4 hours po tayo. Okay? Pero, kung gagamitin mo to sa 5 minutes and 15 minutes, mas okay. Kung scalper ka. Okay? So, at least, ayun. Nakita nyo na yung gamit ng ATR. So, yun lang, guys. Kasi yung iba kasi mga oscillators, list of oscillators. Dan. Wala man listahan na lang kaagad. Ayan. Ay, sa kuryente to eh. Forex dapat. Sorry. Ayan. Lagyan natin Forex. Sa kuryente yan eh. Ayan. Saba dito. Images na nga lang tayo. Ayan, ito. Malabo nga lang. Bears and bulls, hindi ko pa nagamit yan. MACD, momentum, moving oscillator, RSI, RVI, stochastic, Williams. Yung iba nagamit ko na, yung iba hindi. Okay, pero
mostly, lahat ng beginners and mga experienced traders, yung apat lang ang ginagamit. Yung apat ang madalas ko nakikita. Okay? Etong apat. Pero syempre, ang mga traders, hindi apat ang ginagamit ha. It's either stochastic, MACD, or RSI, or ATR sa kanilang risk management. Okay? Ayan, ATR. Ito siya, sa MT4, pag ima-manual mong compute. Okay, so parang ang sabi dito, ATR minus the current price, etc. Hindi ko na kayo i-complicate. Okay, so note, no technical indicator is perfect. As such, they are used in combination with each other to cover any deficiency that each indicator might have. Okay? Kasi lahat po ng indicator, may kanya-kanya po silang kahinaan. Ang mga trend indicators, hindi alam kung ano ang volume. Ang mga oscillators, hindi naman alam kung saan ang trending. It depends na lang kung paano mo siya gamitin. Okay? So, ayun. Any questions po so far? Please type 1 if wala po kayong questions. It's your chance to have a question. Ayan. I believe guys, malinaw naman ko pong nasabi sa inyo yung sa MACD, no? Tsaka sa RSI. May natutunan po ba? O stock knowledge lang? Acne. Alam ko na yan. May natutunan po ba? Please type 1 guys if wala na Yun. po kayong question. Yes, sir. Ayan. So, if wala na po kayong question guys, ibalik ko na po kay Sir Ralph. Yun. Alright. So, yan o. Grabe, no? Ang dami nating natutunan. Actually, iba, aware na tayo, alam na natin, no? Pero nung narinig natin kay Sir Eman, yung paggamit yung proper na paggamit ng mga oscillators natin. So, somehow, nagkaroon tayo ng additional information pa. At least, no, somehow, kumbaga mas tataas yung confidence natin on using this oscillators o mga indicators to, no? So with that, I hope na marami kayo natutunan and hindi na sayang yung oras na ginugol nyo dito, nagantay tayo at the same time, marami tayong natutunan. So yun, with that, thank you so much Sir Eman sa effort. At the same time, alam namin na galing pa ata kayo ng ibang training, tapos nandito kayo ngayon. So I know na pahinga nyo, pero still, you allow us na turuan pa rin kami. So maraming salamat po sa walang sawang Thank you, pagtulong Sir sa amin, Ace. Sir Eman. So yun, we appreciate Thank you, your Sir effort. Mikey. So yun, pero syempre, para maibalik namin, no? So gagamitin namin to for sure, itong mga natutunan namin. Kasi alam nyo guys, ang pinaka the best talaga na learning is when we apply this learning. Alright? So yun ang importante. O yan, so yun with that, baka may sasabihin si Coach Rap. Yun. Yun lang guys. So thank you so much sa pagpunta. And sa lahat ng mga naka-cellphone na gamit, so mag-send kami ng video sa inyo paano i-set up yung mga ano natin dyan sa RSI and MACD. Alright. Yep. Picture time mabilis Thank you so guys. Picture. Quickie. Quick picture.